recorded lahat. At bago ko ibigay ang brother Greg, rewardan muna natin yung mga manggagawa. Pakibigay nga natin ang regalo. Ayan. Sana lahat ng gumagawa, meron na. Sige. Pag tinawag, pumunta sa unahan. Sino ba yung hindi mo? Labra, mayroon pang isang doon. Hanay dito, daling kita. Joseph, number 1. Hanggang kahapon, may ginawa pa ang brother Joseph at si brother Herbie. Pag tinawag kayo, tayo agad. Jerem! Mahabang message ng brother Herbie kaya bangkuhuban naman. Lord, kalapit na ninyo. Jerem. Israel! Oh, sayang na sila. Kang Herme. Kaya naman yung naman ito. Kumalik kayo ng ayos. Clark. Tingin sa camera. Ako kasali ko talaga ito. J. Ross. Bradley. Brother Romney. Paul. Joey. Cheese. Nasa CR? Nakawala. Jeffy. Santi. Sino ba tinatatawag? Si Art nasaan? Peter! Wala na talaga. Si Norman? Itay kay Jerby. Jerby! Si John Mark, pinamiligan kasi malaki ang sweldo ni John Mark. Ayan, picture. Wow. Purihin natin ang Panginoon. You will build more. Bakit? Kasi builder kayo ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ano yan? Natin ang brother dito. Tayo mo na yung sa Wala. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment
moment that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I got your voice, you have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. When I am weak, in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
Tunay na ang iyong kahabagan at ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan, ang siyang humabol sa buhay ng bawat isa sa amin sa taong 2025. At aming naranasan ang iyong pagtatapat sa araw-araw ng aming mga buhay. Kaya ngayong gabing ito ay nagawin mo ang aming papuri, ang aming pasasalamat. At ipinapangako namin sa iyo na sa taong 2026 na darating, katulad ng sinabi ng iyong lingkod na si Josue, kami at ang aming buong sambahayan ay patuloy na maglilingkod sa isang buhay at napakabuting Diyos. Ito ang aming sabad na namin. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapahayag, as the man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip ng isang tao, siya ito. So mahalaga ng ating kaisipan ay matatag. Mahalaga ng ating kaisipan ay stable. Sapagkat kung ano ang nasa sa iyong kaisipan o kung ano ang iyong iniisip, magiging ganun ka. Ganun ang salita ng Diyos. Kaya ngayong 2025, ating naranasan ang kabutihan ng Panginoon. Masarap magbalik tanaw, katulad ng ating narinig, na kung saan ay ating narinig yung mga bagay na ginawang pagtatagumpay ng Diyos sa ating buhay, at ito ay magiging ating pagbabalik tanawan upang patuloy nating maranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Katulad sa bumbo, ganun din sa sumbay, marami kaming naranasan. Naranasan din namin ang life and death. Katulad ng sinabi at lagi nating naririnig kapag tayo ay nasa bahay ng Panginoon. Ito yung kahalagahan ng sinasabi sa banal na kasulatan na huwag ninyong pababayaan ang pagtitipon katulad ng ginagawa ng iba. Sapagkat dito, sa presensya ng Panginoon, dito ang ating kaisipan ay tumatanggap ng kalakasan ng katatagan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At aming naranasan ngayong 2025, kasama ninyo at kasama ng bawat isa sa atin, ang maraming pagsubok. Subalit katulad ng sinabi at ating naririnig, God does not promise us a pre-troubled life. Ang Diyos kailanman, ilagay niyo ito sa inyong kaisipan, hindi siya nangako na kapag ika'y naging mananampalataya, wala ka ng pagsubok o wala ka ng problema sa iyong buhay. Kung hindi ang ipinangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na sasampalataya sa Kanya, bagamat makaranas ka ng anumang uri ng pagsubok, gaano mang kabigat ang pagsubok mo, ang pangako ng Diyos sa iyo, ikaw ay magtatagumpay. Ito yung Kanyang ipinangako. Kaya naranasan namin, kasama ninyo, ang life and death sa lugar ng Subay.
Subalit sa lahat ng iyon, ang bawat isa sa amin ay nanatiling matatag. Hindi nakilos, nagtagumpay at inilagay ng Diyos sa aming mga kamay ang aming mga kaaway. Walang natisod, walang nanghina. Bagamat dumaan sa matinding pagsubukan, naranasan ang kabutihan ng Panginoon. Ito yung pangako ng Diyos sa atin na kung saan bagamat ikay makaranas ng anumang uri ng pagsubok, ang pangako niya sa atin, ikay mananatili nakatayo. Sapagkat ikaw ay nakatayo hindi sa buhanginan, kundi sa ibabaw ng bato, na katulad ng tahanan na nasa larawang iyan. Kaya sa banal na kasulatan, nais ko lang basahin sa inyo at samahan ninyo ako sa Romans chapter 8, verse 35. Kaya pagka kayo nakakaranas ng pagsubok at ang inyong mind ay may salita ng Diyos, hindi kayo matitiso, hindi kayo maghihina, hindi kayo magbabackslide, hindi kayo maihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang sabi riyan sa Romans chapter 8, verse 35, tanong, sino ang magpag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Meron ba? Ang kabigatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kaubaran, o ang panganib, o ang tabak. Ang lahat ng iyan ay mararanasan ng isang mananampalataya, lalo na kapag kayo nagpakatotoo sa Panginoon. Subalit ang lahat ng iyan, ang pangako ng Panginoon sa iyo, ikaw ay magtatagumpay at ikaw ay magiging higit pa sa mapagtagumpay. Kaya ang sagot, hindi. Sabihin niyo lahat, hindi. Hindi. Kung hindi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyang sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang mga kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin natin ang ito yung kanyang pangako. Kaya isang mananampalataya, maraming pagkakataon na kayo'y dumadalangin, tayo'y dumadalangin. At maraming pagkakataon dumadalangin tayo, Panginoon, bigyan mo naman ako ng kalakasan upang ako'y magtagumpay. Panginoon, ako naman ay iyong patatagin sa pananampalataya. Panginoon, bigyan mo ako ng malaking pananampalataya. Panginoon, pasaganahin mo naman ako. Panginoon, pagalingin mo naman ako. At ang Diyos kailanman ay hindi nagkait ng lahat ng iyan. Nais Kanyang maging
matatag sa pananampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi-nais ng Diyos, kalooban ng Diyos, na ikaw'y maging malakas, na ikaw'y maging matatag. At kapag tayo dumadalangin ng ganon, ang banal na Espiritu sa atin ay nakikinig. Kung paano sinabi ng Panginoon, 2 o 3 magkatipon sa kanyang pangalan, at ako'y pinag-uusapan. Ako'y tatayo sa inyong kalagitnaan, aking pakikinggan ang lahat ng inyong pinag-uusapan. Aking pakikinggan ang inyong mga dalangin. At kapag ako'y nalugod, ang lahat ng inyong mga dalangin ay ibibigay ko sa inyo. Kaya kapag tayo dumadalangin ng ganon, ang banal na Espiritu ay nakikinig. At ang sinasabi sa atin, nais ko na ikaw'y maging matatag. Nais ko na ikaw'y maging malakas. Subalit ako'y hindi makakilos. Hindi kita magpalakas, hindi kita mapatatag. Sapagkat walang salita ng Diyos na ipapaalala ako sa iyo. Sapagkat ang iyong katatagan, ang iyong kalakasan, ang iyong kagalingan ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Tandaan mo, hindi ka makakaranas ng kalakasan, ng katatagan, ng kagalakan, ng kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon, maliban na mayroong laman ang iyong kaisipan ng salita ng Diyos. Kaya nais ng Diyos na ikaw'y palakasin. Nais ka ng Diyos na ikaw'y patatagin, pagalangin, pasaganain. Subalit ang Diyos ay napipiit. Walang may palaala sa iyong Espiritu Santo na salita ng Diyos sa iyong kaisipan. Ang dahilan, walang salita ng Diyos ang iyong puso, walang salita ng Diyos ang iyong kaisipan. Kulang tayo, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nagbubulay-bulay. Kaya kahit gusto ng Diyos na ikaw'y maging malakas, ikaw'y maging matatag, hindi magawa ng Diyos. Ito yung dahilan bakit maraming mananampalataya. Matagal na, subalit dumarating sa punto ng kanilang buhay, sila'y nagpapackslide. Sila'y tumatalikod. Ang dahilan, ang kanilang kaisipan ay napuno hindi ng mga bagay patungkol sa Diyos, kundi ng mga bagay patungkol sa sanglibutan. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, ang aking salita ay tanglaw sa iyong alam unto your feet, sa iyong mga paa. Liwanag sa iyong mga landas. Kaya ganon kahalaga ang salita ng Diyos sa ating kaisipan. At dalawang bagay lang, tandaan ninyo, church, dalawang bagay lang ang pwedeng maging tugon ng isang tao sa bawat sitwasyon. Maaaring ikaw ay maging isang believer na kapag ka mayroon kang salita ng Diyos sa iyong kaisipan, ikaw ay magiging believer. Nang pangyayaring iyan, bagamat makaranas ka ng problema, iyan ay magiging sa iyong ikatatatag. Papangyayariin sa iyo ng salita ng Diyos na lahat ng bagay ay magkakalakit-lakit na gagawa sa iyong ikabubuti at sa iyong ikalalakas. At ang pangalawa, pwedeng ikaw ay maging doubter. Doubter, nang ibig sabihin, ikaw ay nagdududa. Kapag ang iyong kaisipan ay may salita ng Diyos, ikaw'y magiging believer. Subalit kapag ang iyong kaisipan ay kulang sa salita ng Diyos, hindi ka nagbubulay-bulay, magiging doubter ka. At alam niyo ba, ang isa sa pinakamasakit sa puso ng Diyos na ating pinaglilingkuran ay ang pagdudahan mo ang kanyang pagtitiyan. Ang pagdudahan mo na hindi niya kaya ibigay ang iyong pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Napipiit ang Diyos, nais kanyang palakasin, nais kanyang patatagin, nais kanyang pasaganain.
Nais niyang maranasan ng himala, subalit hindi niya magawa, hindi niya maipaalaala sa iyo ang salita ng Diyos ang dahilan walang laman ang iyong kaisipan ng salita ng Diyos kundi ng mga bagay ng sanlibutan. Kaya mahalaga na ikaw ay maging isang believer. Tandaan ninyo, kung ano ang iyong pinaniniwalaan, magiging ganun ka. Sabihin mo sa iyong katabi kung ano ang iyong pinaniniwalaan, magiging ganun ka. At ang iyong pinaniniwalaan ay nakadepende sa kung ano ang laman ng iyong kaisipan. Kaya ngayong 2026, mahalaga na ang salita ng Diyos ito ay maging paraan ng ating buhay. Kaya pipiliin natin ating papasyahan na ating paniwalaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung gaano kahalaga ang pagtitipon, ganun kahalaga, o kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos, ganun kahalaga ang pagtitipon. Sapagkat sa pamamagitan ng ating pagtitipon, dito tayo'y nakakarinig at tandaan ninyo, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin natin. Kaya, nitong nakaraang linggo, Sunday worship natin, delay kami ng isang lesson. At kami, ang lesson sa amin, ang salita ng Diyos sa amin, ay ang divine timing and supernatural speed. Lagi ninyong tatandaan that the God that we serve is a God of plan. Sabihin ninyong lahat, the God that I serve is a God of plan, a God of purpose, and a God of objectivity. He is the God who makes my life so beautiful and full of victory. Purihin natin ang ito yung ating laging talangin na ang Diyos ang siya nagpapaganda ng ating buhay at nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa bawat pagsubok na ating nararanasan sa araw-araw ng ating mga buhay. Mayroong anak si Jacob na ang pangalan ay si Aser. Siya'y ika-isyam na anak ni Jacob. At binasbasan siya ng 3 basbas. At ang basbas na ito, ang siyang magiging basbas sa atin. Maaaring umabot ngayong 2025 at maging sa 2026. Ang una, ang sabi ron, you will be blessed with children. Sabihin mo sa iyong katabi, you will be blessed with children. Ibig sabihin, ikaw ay makakaranas ng multiplication. Pararamihin ng Diyos ang lahat ng iyong tinatangkilik. Pangalawa, sabihin mo sa iyong katabi, you will be accepted by your brethren. Ibig sabihin, inilalagay ng Diyos ang pabor niya sa iyo. Mararanasan natin ang God's favor. Kaya sinabi ko sa inyo, yung una kong sinabi, nasa pamamagitan ng inyong naririnig at sa pamamagitan ng ating naririnig na salita ng Diyos, kinakailangan ito ang bumuo sa ating kaisipan. Ibig sabihin, ito yung ating paniwalaan.
At ang pangatlo, your foot will be dipped in oil. Sabi mo sa iyong katabi, your foot will be dipped in oil. Ibig sabihin, pagbibilisin ng Panginoon ang lahat ng pagpapala sa iyong buhay. Una, you will be blessed with many children. Ibig sabihin, yung mararanasan mo ang katangian ng Diyos na siya ang nagpaparami ng bawat binhi na iyong iniasik sa pananampalataya. You will be acceptable to your brethren. Nang ibig sabihin, ang pabor ng Diyos ay iyong mararanasan ngayong 2026. Pangatlo, your feet will be dipped in oil. Nang ibig sabihin, supernatural speed. Pag sinabing speed, pabibilisin ng Diyos ang iyong buhay. Pabibilisin ng Diyos na dumating ka sa iyong destinasyon. Pabibilisin ng Diyos ang himala sa iyong buhay. Pabibilisin ng Diyos ang pagdating ng iyong promotion. At pabibilisin ng Diyos ang pagdating ng kaligtasan sa lahat ng sambahayan ng iyong pamilya. At sabihin mo sa iyong katabi, no power can stop you. Now, palakpakan natin yan. Kaya yun ay ating paniwalaan. Mga salita ng Diyos na inilalagay sa ating mga kaisipan. At kung paano tayo nagtagumpay ng 2025, walang nag-backslide, bagamat may umuwi sa Panginoon, maraming ipinalit ang Panginoon. Ganon din sa Subay, marami rin ipinalit. Bagamat ilang ba nung umuwi sa Panginoon sa atin ngayong 2025? Dalawa. Sister Net, ang nakapalit ay Bianan. Umaatend na kasi ang ating law. Pagkatapos, Tatay Ramon, tumayo yung lahat ng anak at apo ng Tatay Ramon nung Sunday at nagandog ng awit, ang dami na. Tanda natin, the greatest tragedy in life is not death. Ang isa na pinaka-masaklap na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao ay hindi ang kamatayan. Kaya kapag ka nakaranas ang isang tao ng kamatayan, maaaring yan spiritual, physical, o anuman, pagkahiwalay sa Panginoon, hindi yan ang pinakamasaklap na pwede mangyari sa buhay ng isang tao yung mamatay ka sa physical. Ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao ay ang mabuhay ka na wala at hindi mo nalaman bakit ka nabuhay. Alive without purpose. Kaya alam natin ang pag-uwi, ang pagkamatay, ito'y paglipat lang. Lumipat lang siya sa mas maganda na buhay. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, matapos ang tao ay mamatay, pagkatapos nito ay paghatol. Hahatulan tayo. At masarap sa paghatol sa atin ay sabihin, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon at iyon ang ating mararanasan. Purihin natin ang Panginoon. To God be all the glory. Tingnan
natin kung nasa ng mga taga-subay. Punta kayo dito. Umawit kayo, maaga po eh. Ano ko yun? Hindi ito paramihan. Tayo ay nagre-report lang sa Diyos. Ipipilit natin ang taong 2025. Ipakikita natin sa Panginoon, eto ang aking mga anak, nagtatagumpay. Ano kayo? Ben, ano ka? Bigyan ng mikrofon yung iyong mga kapatiran. Hello. Hello. Sumay tali kayo. Anay kayo dito. Awa kayo ng mic. Tali po kayo. Bata, matanda. Pagpapabuti mo sa akin, hindi mo maunawaan ang lawak ng
perfect Hindi man naging perfect. ang ating 2025, Ating 2025. praise God pa din. Praise God pa rin. Dahil alam natin na ang grace ng Panginoon ay naging gabay natin. At tatapusin natin ang taon puno ng pagpapasalamat at pagsamba sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Ulit! Parang ba kasabihan, hindi ko pakakain. Muli natin sabihin, hindi man naging perfect Hindi man naging perfect. ang ating 2025. Praise God pa din. Praise God pa rin. Dahil alam natin na ang grace ng Panginoon ang ating naging gabay. Tatapusin natin ang 2025 Tapusin natin ang 2025. punong-puno ng pagpapasalamat at pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. At mga panahon na sinasabi sa atin, enlarge your territory. Doon nagsimula yun eh. Pahabain mo ang iyong teritoryo. Humarap ka sa silangan. Nasaan na silangan? Ay, hindi alam mo silangan. Harap sa silangan. Bundok yun ano. Kanluran. Dagat. Sino pangangalan natin doon? Anong tawag dito? Hilaga. Humarap ka sa... Ano yata ang hilaga? Hilaga. Harap sa hilaga. Ano natagpuan niya doon? Subay. Harap sa timog. Anong lugar doon? Pinagatan. At tayo ng tanong sa Panginoon. Kasi doon marami. Subay, Nabotas, di ba? Dito naman marami. Pinagatan, Kaipita, Kinabuogan. Kailangan definite. Kailangan eksakto. Ang may mensahe ang build your house upon the rock. At biglang nanligaw si Carl kay Lovie. Nasaan si Carl? Carl, where are you? Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kapangyarihan, katulad ko, meron. Kayamanan, tayong lahat, meron. Ano pa? Karangyaan, nakakapunta kayo sa iba't ibang resort. Sabi ko sa mga Panginoon, parang di ko pa naitadala ang aking pamilya sa resort. Bagamat may pera, naranasan natin ang karangyaan. Kamatayan. Ano pa? Lahat ng mga bagay na yan ay hindi dapat maghiwalay sa inyo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Carl, where are you? Wala ba si Carl? Umuwesto ka dito sa upuan. Huwag dyan sa upuan ng manlilibak. Dito sa upuan ng choir. Hindi man naging perfect ang ating 2025. Maraming pagsubok. Maraming pag-iyak. Hindi man naging perfecto. Pero, sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakapananatili. Only the grace of God. At biglang nanligaw kay Lovie. Nagpupunta sa pastoral
House. Nagre-report. Ito po ang aming plano. Ganito po. Ganito po. Nagtanong tayo sa Panginoon, Lord, kinagatan mo ba talaga? Biglang bumagyo. May bumagsak na napakalaking bato sa boundary ng kinabuogan kay Pita at kinagatan. Sa dulo, malaking bato. Tingnan niyo yung bato sa inyong kalapit. Mula dyan, ay malaking bato. Bumagsak sa daan. Napakalaking bato. Itayo mo ang bahay ng Panginoon sa napakalaking batong yan ng kinagatan. Hallelujah! Kinagatan is for Jesus. Sigaw niyo man lahat. Kinagatan is for Jesus. Subay is for Jesus. Subay is for Jesus. Bumbong. Gawa doon saan? Bumbong anak. Bumbong is for Jesus. Bumbong is for Jesus. At tayo, mga pinagtitiwalaan ng Panginoon, maging mabuting katiwala tayo. Magsaka kayo. Magbunga kayo. Ang puno, walang iba, si Kristo. Amen? Amen. Sa pamamagitan ninyo, magsisimula ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon na walang sino man na makagigiba sa bahay na yan ng Panginoon. At tawagin natin ang itinalaga, pinagtiwalaan ng Panginoon upang kinagatan ay mapayabo, lumago, mamunga. May kasama siya mga taga-Bumbong. At dalangin ko, maging mabuting halimbawa kayo sa lugar na yan. Kayo'y sinusubok. Anytime, pwede ko kayong i-recall. Kaya, gawin natin ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Maging mabuti tayo tungkol ng Diyos. Madali ang sumagay. Pag marami ka ng paglumagunan, magiging magaan ang pagbibigat na bagay. Gagasino na ang 1 milyon. Gagasino na ang bumili ng sasakyan. Gagasino na ang mag-extend ng teritoryo. Ang kailangan muna tayo ay maging mabuting katiwala. Purihin natin ang Panginoon. At dahil diyan, i-recall ko na si Enoch sa bumbong. Hindi dahil hindi siya napagkatiwalaan, kundi dahil kailangan ko si Enoch sa bumbong. Dumalangin tayo na ang Panginoon ay magdagdag ng kaluluwa sa lugar na yan. Amen? Amen. Bakit kayo biglang nalungkot? Ang Pastor Jerry biglang nalungkot. Walang naman, mabuting balita ang pwede. Mabuting balita na may namatay, may nabuhay. Na ang Panginoong Yesus dumami. Huwag niyong kuning kalugihan ang mga bagay na naiintindihan niyo ba ako? Kaya nga may lechon tayo eh. Dahil ang Brother Ripper, natapos ang operation, anong buwan? February. March pa lang. March, inopera. March, naiulat na aming asawa. Bang galing mag-ulat.
At iyan ang kasaysayan sa bumbong ng 2025. Magsasara yung kasaysayan yan. At maya-maya, magbubukas ang 2026. Pero Brother Jerry, yahabol natin ang 2025. Iyahandog daw yung anak, yung anak ni Clark ngayon. Kaya, misis ko pala yung tingin sa oras. Sabi ko, mahaba pa, mensahe, mahaba pa. Anong oras na ba? Kaya may lumapit yung aking apo, sabi yan, 11:10. hindi pa pakain. Ha? Kaya, anyayahan natin ang Brother Jerry sa pangalan ng Panginoon. Kailangan mabalik si ano. Narito ba yung nagtatrabaho natin? Sino kapatid niya? Anyo, sino? Si Crisaldi, nasaan yun? Si Saldi. Wala. Kailangan ang shaking. Sa shaking, nagsisimula. Tandaan ninyo. Sa shaking, nagsisimula. Nang sabihin sa Brother Babes, tipunin mo ang iyong sambahayan. Tinipo nila, lumako, pinatunayan nila na sila ay kakampi ng Panginoon. Basta tayo ay magtapat sa Diyos. Si Brother Jerry hindi pwede i-recall dahil si Brother Jerry ay may tawag talaga ang Diyos sa kanya. Mula Subay, Pinagatan, kaya samahan ninyo ang Pastor Jerry. Baka tayo iyakan ito. Nagbinuwi siya sa akin, sabi niya, Pastor na, gusto na umiyak. Parang ayoko na. Opa! Huwag kang susuko! Huwag kang susuko. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Sister Hiling, isa lang ang susi, mga kapatid sa Pinagatan. Change your mindset. Sabi mo sa iyong kalapit, bumbong subay ka, change your mindset. Change your mindset. Kita niyo ang subay. Ang dami ng pagsubok. May kamatayan. Tama ang nireport ng Pastor Tibet. Walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya, ganun lang, Brother Jerry, ganan. Ipakikita natin sa Panginoon, kahit kayo isa, kahit kayo dalawa, basta tumayo kayong matatag sa pananampalataya, maghasik ng salita ng Diyos, mamumunga, lalago, lalaki, mamumunga, at ang Diyos ang magpapalago ng lahat ng yan. Kailangan na raw nila ay si Enoch. Mahirap na pag kakaasawa. Kaya, Pinagatan, kayang-kaya mga ating Diyos. Huwag niyong palulungkitin ang Brother Jerry. Pag kayo'y iniiwan na ako, again, ang Diyos ang nagtayo. At kapag itinayo ng Diyos, walang sino mang makagigita. Sapagkat ang bahay
na itinatayo ng Panginoon sa pananampalataya. Dumaan man ang malakas na ulan, dumaan man ang malakas na bagyo, nananatili, nakatayo ang bahay, ang pananampalataya ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Hindi na si Brother Jerry, tatawagin ko yung mag-asawa. Halika yung dalawa dito. Baka umiyak kasi si Brother Jerry, ako yung natatakot. Mike! Ikaw na. Ikaw na magsalita. Sige. Everything happens for a reason. Sabi nga sa lahat ng bagay, tingnan natin mabuti. Kapag may inalis, may ipapalit ang Diyos. Amen? Naalala ko lang nung nagpapasimula ang kinagatan, ito yung ibinahid ng salita ng Diyos kay Pastor Inay. Balikan lang po natin. Inanap ko talaga kanina habang siya nagsasalita. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 54, ang pagpapalaki sa Sion. Umawit ka o baog, ikaw na hindi nanganak. Ikaw ay magbilang umawit at umiyaw na malakas. Ikaw na hindi nagdamdam ng panganganak. Sapagkat higit ang mga anak ng binawian kaysa mga anak ng may asawa, sabi ng Panginoon. Iyong palakihin ang dahon ng iyong tolda, at madadlad ang mga tabing na iyong mga tahanan. Huwag kang mag-urong, habaan mo ang iyong mga lubid, at patibayin mo ang iyong mga tulos. Sapagkat ikaw ay lalago sa kanan at sa kaliwa, at ang iyong lahi ay mag-aari ng mga bansa, at patatahanan ang mga gibang bayan. Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay hindi mapapahiya o malilito ka man, sapagkat hindi ka malalagay sa kahihiyan, sapagkat iyong kalilimutan ang kahihiyan ng iyong kabataan, at ang pula sa iyong pagkabao ay hindi mo maaalaala pa. Kaya yung pong kinagatan ay tinawag naming Mount Zion. Hindi dahil sa pangalan ng aming mga anak. Mula sa kanan, tingnan nyo, papakaliwa, in-extend ng Diyos, in-expand ng Diyos ang kanyang territory. Kaya sa pagkatawag na ito, nakakagulat. Nakakagulat, pero ganun pa man, sige na Enoch, let it go na kita. Bagamat mawawalan kami ng drummer, mawawalan kami ng driver ng tricycle, so kailangan mag-aral. Cheese! Carl! Sir Glenn, kailangan natin. Bahala ang Diyos sa bagay na yan, pero tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, na kung saan siyang nagbibigay ng pagtatagumpay sa ating mga buhay. Kaya, but thanks be to God. Amen? Na nagbibigay ng pagtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ang sabi sa salita ng Diyos, sa unang Korinto chapter 15, verses 57 to 58, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Narinig natin kay Brother Pete, magsitatag tayo. Narinig natin, hindi man naging perpekto ang taong 2025. But praise God, dahil sa kanyang biyaya, narito tayo. Sinimulan natin ang taon ng tama, tinapos ng Panginoon ng tama. Kaya ngayong taong muling ito ng 2026, sisimulan natin ng tama ang taong 2026 at tunay. Tatapusin din ito ng higit at higit ng Panginoon na tama,
mabuti, dakila sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi dito, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So magpatuloy tayo. Ano man ang sinimulan sa atin ng Diyos, dumaan ka man sa pagsubok, iwan man tayo ng ating mga mahal sa buhay, may maalis man, huwag tayong manghimagot, magalak tayo, tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, samahan niyo po ako sa awit 133. Nawa ito ay lumakip sa ating mga puso, ang chapter po na ito. Basahin po natin lahat kung paano magtatapos ang taon. Baunin po natin ang salitang ito. Awit 133. Basahin po natin lahat. Ready, set, go! Sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa, parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa mga bagay sa balbas ni Aaron, na tumulo sa laylayan ng kanyang mga suot, gaya ng mga sermon, na tumutulo sa mga bundok ng Siyon, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala, sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan. Ano ang mensahe ng awit 133? Ang kabutihan ng pagkakaisa. Parang magkakapatid. Ano? Ang utos, masdan natin na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. So ito yung susi ng kinagatan, ng bumbong, ng subay, ang pagkakaisa. Dahil sa pagkakaisa, marami tayong magagawa. Marami tayong ma-accomplish. Dahil sa pagkakaisa, darating ang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang babala ng Panginoon, bagamat nariyan ang kaaway, maging matalas tayo, maging matalino tayo, higit ngayong taong papasok sa 2026. Ngunit pagmasdan niyo po ang pangako ng Diyos sa kahuli-hulihan. Sapagkat doon pinarating ng Panginoon ng pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan pangalan. So, kalakip ng chapter nito ang pangako ng Diyos. Hindi lang pagpapalang pinansyal, hindi lang pagpapalang pisikal, higit ang buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Diyos dahil narito tayong lahat. Amen? Kaya batiin mo ang iyong katabi, congratulations! Congratulations! Sa kabila, congratulations! Pinagtagumpay tayo ng Diyos. Amen? Amen? Kaya salamat sa inyong pagtugon sa imbitasyon na ito ng Diyos. Hindi ng bawat isa sa amin. Hindi ka narito sa sino man. Hindi ka narito dahil sa tao. Narito ka to meet the Lord, the Most High God, possessor of heaven and earth, deliverer from all of our enemies, and multiplier of every seed sown by faith. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Kaya nga lalo natin pag-ibtigin ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, sapagkat tapat, mabuti ang Diyos na siyang tumawag sa buhay ng bawat isa sa atin. At patuloy ang pagpapaalala sa atin ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Kaya nga po ang kinagatan ay patuloy na pinatatatak, pinalalakas, tinuturuan,
nadadagdagan din naman po sa bilang, purihin ng Panginoon. Dahil talaga, ang utos ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pag tayo'y sumunod sa Kanya, siya ang Diyos na magpaparami. Siya ang magdadagdag ng mga kaluluwa na makakasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, may sasabihin ka ba ng aking asawa? Baka umiiyak ka. Sabi niya sa akin, Pastor, pag-ito wala na din tayo. Kaya ito yung hamon sa aming buhay mag-asawa. Alam ko, Kuya Vic, nangingiti ka, tiligay, gusto mo sa amin. Joke lang. Tapat ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, pwede po bang umawit kami mga taga-Kinagatan? Sige mga taga-Kinagatan, halika kayo rito. Pipili ng driver ng Panginoon. Bilis. Uy, Kinagatan! Apa! Huwag niyo dikit ang point nyo dyan. Sa Kinagatan talaga kayo. Si Carl ang taga-awit natin ng every praise is to our God. Ibalik mo, Carl, yan. Pero, pag-train ka, ihahatid mo sila, hatid sundo. May kapatid ba si Carl na pwedeng mag-drum? Si JJ, nasan yun? Papayaran ba namin si Jerby? Ah, marunong ka? Hoy, ang pagsusubo hindi basta-basta. Huwag na niyo magsubo. Bagamat gusto nating lahat si Norman, nagbasa ka na ba ng Bible, Norman? Okay lang na. Ang dami naman pala ninyo. Kinagatan, mahal na mahal kayo ng Diyos. Huwag kayong susuko. Ang ganda na ng church ninyo. Sige. Ano bang inyong plan sa buhay? Babalik natin ang papuri sa Panginoon. I give you glory. Isang masayang awit para sa ating buhay na Diyos. I give you glory. Dancers. Awit. Was your blood, how beautiful I know is your blood.